What's up mga technician? Nagbabalik ang DIY Pro Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click na notification button, click na like nyo rin na mga videos. So yun guys, review natin itong GLINet GLBE 9300 Flint 3. Ayan siya guys. So Wi-Fi 7 na router na siya at tri-band na siya guys. Ayan o. So ngayon, kakarating lang nito. At kung makita nyo guys kung anong oras ngayon, pakita ko sa inyo guys. So, ayan na siya dito sa US. So, 2:53 PM. So, ano natin to? Reload. Ayan na, 2:53 PM. Wednesday, June 25, 2025. Ayan, dito ako sa Torrance. So, kasi baka may magtanong kung paano ko to nakuha ng ganito kaaga. So, nasa super ano po to? Early birds. Ayan. So, ayan, buksan natin siya guys. So, ito. Ngayon pa lang natin siya makikita. So, ayoko gaskasan guys yung pinaka ano niya eh. Yung pinaka case. Ayan. Ganda niya. Grabe. Ganda guys, oh. So, pag binuksan nyo siya, kailangan nyo siya buksan dito. Ayan. So, ngayon, hindi ko siya bubuksan dyan. Bubuksan ko siya guys dito para okay pa rin yung pinakalagyanan niya. So, dito ko siya guys bubuksan. I know guys na meron ditong bukasan. You can pull this. But I do this. Okay. So, ayan. At, battery lang natin. Pakita ko sa inyo guys. Ayaw niya magpatanggal Ayun. Tignan natin guys ang loob. Yun. Grabe oh. Grabe oh. So ayan siya guys. Manual. Siyempre. Para sa adapter. So ito guys yung adapter niya. Adapter ay 12 volts, 4 amps, 48 watts. Ayan. So, 100 to 240 volts AC. Pwede siya guys. Ito yung pinaka salpakan niya rito guys. Ayan. So, may kasama siyang UTP cable. Syempre. Ayan siya guys. At eto na ang bigat. Parang malit na laptop ang bigat niya. So ayan siya guys. Tanggalin lang natin to. So ayan. Ang ganda, Flint 3. Oh, Wi-Fi 7. So, ayan siya guys. Tanggalin natin to. Ganda. Okay. USB 3.0. Ayan, reset button. For 2.5G LAN. Ayan. So, at yung 1 niya, 2.5 GBE rin yan. 12 volts guys input. Ayan. At guys, sa next video natin, gagawin natin is tear down natin to. So, sa ngayon, ayan. At papakita ko sa inyo guys yung interface nito. Okay? So, punta tayo sa computer. Lalagay ko muna to sa power supply niya.
And then, lalagay ko rito yung UTP, ISP. Okay? Para mailagay ko rito yung computer ko, PC. So, ayan siya guys. At kung nakikita nyo yung drawing niya, ayan, GLINET BE9300. So, lagay ko lang siya ng password. Ayan. At next lang natin to. So, ayan yung mga SSID niya. Meron siyang 2.4, 5G at saka 6G. Asti guys. Ayan. So, ngayon, ang password niyan dito ay yung syempre nasa likod nung router ko. So, mamaya kukunin ko na lang yon or kunin ko na siya guys. Wait lang. So, yun guys. At nakuha ko na siya. On ko lang tong 160 MHz at next lang natin to. So, ayan. Wait a few seconds lang guys. Astig, ang laki niya. Grabe. Pagka-compare ko yung laki niya doon sa HAP AX3. So, ayan, meron na rin siyang pwede na pala natin siya i-upgrade. So, upgrade na natin siya guys. Ayan, i-upgrade ko na yung firmware niya. Yun. Antay lang ako ng konti. And then, tignan natin siya guys. Upgrading and rebooting. So, antay lang natin matapos yung upgrading and rebooting na yan guys. Kasi yan siya. So, sa mga gustong i-skip yung video, pwede nyo i-skip ang video. So, sa akin syempre guys, kailangan ko antayin yan. Kasi hindi ko naman may skip yan. Antayin ko siya ma-process up to 100%. Para guys, nakikita rin nyo rin kung gaano siya kabilis mag-upgrade or gaano siya kabagal mag-upgrade. At syempre, pakita ko rin sa inyo yung mga specs niya para alam nyo kung ano yung nasa loob niya or kung ano yung software niyang gamit. So, ayan guys. At ilagay ko lang yung password dito. Ayan. So, exit lang tayo dito. Ayan. So, dito guys, kung makita nyo, nasaan na yan? Ayan na siya guys. May add guard siya syempre. Hindi pa rin mawawala. Ethernet 1 and 2. Dito guys. Repeater, tethering. Yung cellular guys, nandito pa rin. Sa one LAN client, wala syempre guys kasi hindi pa ako nagtatry dito sa wireless niya. Pero mamaya guys, itry natin yan. So, eto guys, yung PB6 tapos VPN tapos Tor, meron din tayo. Kung nakikita nyo dito guys, meron tayong 6G ayan 5G tsaka 2.4G. Tapos dalawang MLO.
kasi meron dito tayo sa guest. So kung ano yung sa main natin, meron din tayo guys doon sa may guest. Ayan. So wireless, ito siya guys. Grabe, may 6G talaga siya rito. Ayan. Client, syempre wala pa tayong client. Syempre computer ko yun guys. So Good Cloud, AstroWap, ayan. VPN, so ayan yung VPN guys. Ayan, client, server, OpenVPN yun, tapos ito WireGuard client and tsaka server, tapos ito yung Tor, sa application, ito yung plugins, syempre dynamic DNS, network storage, AdGuard Home, parental control, syempre 0 to year at saka Tailscale, ayan. So ano nga natin itong AdGuard, on ko nga to, apply. Ina-on ko talaga to guys sa mga GLI net ko para less yung ads, ayan. So dito to guys sa network port forwarding, ayan. Tapos may multi-one tayo dito. Ayan yung multi-one. LAN, syempre guys. Guest network. So ayan siya guys. Itsura niya sa guest network. DNS, syempre. Bahala kayo kung ano yung bubuksan nyo dyan. Port management. Ayan guys yung port management. Okay, so yung LAN 1, pwede mong gawing 1. So dalawa yung ISP. Pwede siyang dalawang ISP guys. So tapos magiging tatlong LAN na lang siya pag ginawa mo lang dual ISP. So dito guys sa network mode, ayan guys yung network mode nya. So pwede siya access point, pwede siyang extender or WDS. Ito yung IP version 6. Tapos ito yung drop-in gateway. So ito naman yung IG MP snooping guys. Ayan. Ito yung network acceleration guys. So bahala kayo kung paano siya i-configure. Ito yung NAT settings. So bahala kayo kung ano yung i-on nyo dyan guys. Ito yung overview guys para makita nyo kung ano yung nilalaman niya. So meron siyang 4 core. Ayan, 4 cores. At syempre meron siyang cooling fan. Hindi na gana yung cooling fan kasi maano pa lang to guys. Hindi pa siya ganun mainit yung 44C na yan. So ito yung memory usage niya. Guys, ito yung LED niya. So bahala kayo kung paano siya isa-set. Meron yung settings dito. Ito yung flash niya. Flash memory guys up to 8 gig. Ayan. So, pero kung makita nyo guys dito is available na lang siya. Ang available niya is 6.3 gig. Ayan. So, dito naman sa external storage guys, bahala kayo guys kung ano yung gusto nyong protocol. So, basta up to 3.0 siya. Uptime, syempre 6 minutes guys. So, ito yung model niya. Ayan. Syempre ito yung host name. Ito yung processor niya guys. Tapos ito yung OpenWRT. Ayan, Snapchat guys. Ito yung version ng kernel. Ayan, version. Siyempre yung ID ko guys. So, dito yung upgrade guys. Pwede kayo mag-upgrade online or pwede kayo mag-upgrade ng offline or local guys. So, dito mayroon tayong schedule task. Ayan. So, bahala kayo guys kung ano yung on nyo dyan. Time zone, syempre nasa US ako. So, America, Los Angeles. So, ayan guys yung oras. June 25, 2025. Alas 3 na guys. 3:11 PM. So, ito yung lag natin guys. Kung ano nangyari kanina. Ayan. Security. Ayan guys. So, pwede nyo baguhin yung password nyo. Siyempre, hindi mawawala yun. So, ayan guys. Yung mga control access.
So, pwede nyo rin guys ibalik sa dati. Pwede nyo i-delete lahat ng ginawa nyo. Pwede ulit siya bumalik sa pinaka-original firmware niya or software. Advanced settings guys. Ayan. Ito lang yung advanced settings sa Lucy. Ayan guys. So, kung may katanungan kayo rito about sa GLINet BE9300, so, ano lang kayo guys, comment lang kayo. Pwede yan guys, modified ng VLAN set. Ayan o. So, from 1 up to 4094 na ID guys. So, pwede nyo ilagay dyan VLAN 1 or VLAN 4094. Okay? So, pagka sinet nyo yan dyan, syempre kailangan nyo i-set yan as eto guys. Kailangan siya i-access point. Yung VLAN nyo, kailangan nyo i-access point. And then that's it. Pwede na siya VLAN guys. So, meron na kayong Wi-Fi 7 na VLAN sa vending machine nyo. Kung gagawin nyo lang yan guys ha. Kasi ito guys ay para sa akin parang ito na yung pinaka malakas guys. So yung ano nga pala, baka tanong nyo ako yung Wi-Fi niya. So punta tayo guys sa Wi-Fi 6 niya. Ito meron dito guys na ito available 6G. Connect tayo dito guys. Lagay ko yung password niya kasi kinopya ko yun kanina. So, yun guys, connected na siya. So, alisin ko yung UTP cable dito sa computer ko para nakakonect siya sa wireless. So, yun guys, nakakonect siya sa wireless talaga. Ayun nakakonect siya sa wireless. Okay, so tignan natin ang kanyang protocol. Ayan guys. Protocol. Okay, naka Wi-Fi 7 talaga siya guys. Ang band niya, boom, 6G. Wi-Fi 7, 6G, boom. Nice! Tignan nyo naman guys yung receive at saka transmit. 5,764 Mbps. Grabe. Tignan natin. Pero hanggang ano lang talaga kasi itong computer ko computer ko, yung ISP guys. Up to ano lang talaga to tag dito. Up to ayan, 500 lang. Oh. Pero malagpas na ngayon siya. Nice. Ayan tapos tignan natin yung speednet. Speed test. Tingnan natin guys. Tignan niyo yung latency niya. Grabe. Stig. Grabe guys. Upload. Tignan niyo guys yung latency. 7 milliseconds ping. Tapos itong download ping niya ay 11 milliseconds. Tapos yan 7 milliseconds guys. Last one. Tignan natin ulit guys. Tignan natin. Ito dito natin makikita guys yung quality. Tignan natin kung gaano kaganda ang quality ng GLINet. Ayan. Grabe. Nice. Grabe talaga. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas. Mas lalong tumataas yung Mbps niya. Grabe. At least nakita ko up to 5,000 plus Mbps siya. 5,700, di ba? Grabe, great lahat guys. Great. Grabe. Ito talaga guys, dito talaga ako na ito. 5,764 upload tsaka download. Ayun link speed. So it means guys, alam niyo na. So kung abot man yung ISP nyo ng
5,700 po. Kayang-kaya rin ito yan. Grabe. So, ayan guys. At kung nagustuhan nyo ang video ko, kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click all guys. Bye. Peace.